Wow! Aksyon Balita! Ugaling makinig at manood sa programang Wow! Aksyon Balita! Hosted by Sir Ed Rosales from Monday to Friday, 3 to 5 p.m. Okay, maganda nga po sa inyo lahat. At syempre, dito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. No? Maganda nga po Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita, magandang hapon. Ano? Lalo po yung mga migrante manggagawang Pilipino na nasa ibayong dagat, magandang hapon po. Abangan nyo po yung pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang tanggapan ng ating pamahalaan, lalo po yung mga nasabing mga politiko. Ha? At mamaya po ay unti-unti po nating tatalupan ang kanilang mga maskara, no? Para na sa ganon ay malaman po natin ng ating mga kababayan na talagang kung sino yung karapat-dapat na mamuno sa inyong lugar, no? At pakilagay mo, Chris, yung tarpaulin ko. At yan po, no? At para na sa ganon ay malaman po ninyo kung sino-sino yung talagang lalagyan nyo ng totoong boto, no? At hindi ko sinasabing iboto nyo sila. Pero ang kailangan po ay matutunan po natin kung sino ang talagang karapat-dapat dito sa Pasay, Pasig, kung saan-saan po lugar yan, dapat alam po ninyo kung sino po yung talagang iboboto po ninyo, no? Dahil marami pong mga sinungaling ng mga politiko na hindi naman po totoo na gusto po nilang maglingkod sa ating mga kababayan. At dito sa programa ko po, at dito ay unti-unti nating babaklasin ang mga maskara po nila hanggang sa dumating po yung araw ng eleksyon. Makikita nyo po dito sa Parañaque, ilan po ang maglalaban dito? 2 lamang po. At doon po sa 2 yon, ang matunog na matunog po rito, yung dati pa rin incumbent, no? Sapagkat yan po yung sinasabi natin na ang kailangan po natin, yung maging matalino po tayo. Hindi po pwede yung hindi po tayo magiging matalino sapagkat nasa inyo nakasalalay ang lahat ng gagawin po nila at lalo po yung ating mga anak-anak na kabataan na siyang uusbong ngayon ay sila po ang magsasaper kapag ang nanalo na naman ay yung mga basahan o yung trapo kung tawagin, ano? At kailangan po dito ay yung maging matalino po tayo sa ating pagpili ng mga kakandidato. At saka yung sinasabi natin kahit luma o bago, basta nasa ayos yung kanilang pagpapatakbo, abay napakaganda po niyan. Napakaganda po niyan at hindi po dapat na ginagawa po natin yung mga ganyan. At ang pinakamaganda, ang kailangan po natin sa ating mga ginagawa, yung matutukan po natin, yung totoong mga politiko na hindi po mga sinungaling. Anak kayo ng pating, Kaumpisa pa lamang po natin Talaga naman pong makikita nyo kung gaano po tayo, kasinsero doon sa ating mga ginagawang hihimay-himayin po natin, nakagaya ng paghimay-himay po natin sa mga tumatakbo ngayon, ano? At ito, Ernie, magandang hapon. Magandang hapon, Ernie. Yes, maraming salamat kasi Ed Rosales. This time, nandito ulit ako sa Manila Police District Station 3. At kahapon nga ay nakita ko at nabukaran ko yung mga ilalagay sa field ng mga field training policemen na mag-oobserba sa lahat ng paligid ng Luzon, Maynila.
At dito nga ay nabugat ako si Police Senior Inspector Robinson Maranyon. Siya yung nagbigay ng malawakang oryentasyon kung ano ang mga role na dapat nilang gampanan kapag sila ay nasa pilda, kapatid na Eddie Rosales. Okay. Oo, yun. At dito rin, inabugan ako itong si Palisi. Ito yung kasama ni Sir na nakusaan ay tatlo siya lahat. Tsaka itong police na naka-assign mismo sa PCP Bloomingtreet sa ilalim ng pangasiwa naman ni Eduardo Morata. At nagbigay din, sige na yan, nagbigay din ng orientasyon sapagkat puro newcomer ito. Okay. Ito may tutunin ng newcomer at wala pang baril ito. Oo. At dito nga nilinaw na sila ay mag-obserba sa mga tinuturing na kalawang ng lipunan kung meron mga, alam mo na, sa Maynila, napakaraming mga eksenang sitwasyong nagaganap na ligid naman sa kalaman ng mga inisenteng nabibiktima. Kaya ito ay nagbigay, in-spread out nila yung mga role nila kung paano approach sa ating mga kababayan na maging magalang. Yung sinasabi, yung disiplinado, hindi abusado, kundi serbisyo para sa tao ang kinakailangan. Dahil wala pa itong mga baril, kapatid na Eddie Rosales. Yes, yes. Awang mga naka-uniform ito, at ito ay hinahasa, hinuhulog na sinasabi sa terminong gagamitin ko sa nila, yung mga antikong police na bilang sila ang kuya, o masasabi na kuya, ayoko sabihin yung tatay, kuya. Kuya nila ito na kinakailangan, ituloy mo sa kanilang isipan na maging maingat sa pagtupad naman ng tungkulin sapagkat sila ay mag-o-observe at kaagapay sila ng ilang pulis na nakatalaga rito sa bawat presinto. Okay. Yun ang malawakan at yung style ng pananamit na maging aware sila, maging malinis sa pagka-good looking kinakailangan, kapatid na Eddie Rosales. Yes. Yun ang kinakailangan dito sa mga for the near future, itong mga pulis na talagang pagka may armas na to ay inaasahan natin na ito ay gagamitin naman sa magandang paraan. At hindi yung pagka meron, huwag namang magagalit yung iba. Yung iba ay magre-retire na lamang, nasasabit pa sa asunto, pero wala tayong tinutukoy na pangalan, ano? Oo. Dahil ako, minsan kaya nasasabi ko, meron din silang karairan. Hindi ko naman sinasabi sa lugar na to sa MPD Station 3 dumaday sa mga polis na ito. May mga mengalan tayong mga nakakausap. Hindi naman nagtatampo. Kung hindi yung sinusugal nila between life and death at kanilang buhay, kinakailangan yung mga tamang kinauukulan ay inaasahan natin na sila naman ay madibigyan ng mga pansin dahil kung magkano sa katulad sa medical na sinasabi ko madalas ay nagiging problema, ugat na problema rin kapag wala silang pera sa bulsa. Yes. Dahil pinagkakasya lang nila yung kanilang baon. Oo. Yan ang totoo, kapatid na Eddie Rosales. Ako nga, pinipilit ko mga kapanayam, isa man dito, kahit na itong tao ni Colonel Recaldo lang, yung dahil nga very busy, dahil kahapon, nandito yun, nakapolen itong mga bagong pulis na ito na mag-training, ito yung mga field training forces na sinasabi na tutulong sa mga kapulisan na mga hasana, yung mga taga sa panahon. Kaya pinawalakan niya ito. Dito ko, take note ang pangalan, kapatid ko, no? Yes. Ito sa admin ito, si Police Senior Inspector Robinson Maranyon. Okay. Siya ang nagbigay ng malawakang orientasyon at inulit-ulit niya na malinaw yung kanyang mensaheng pinagkaloob sa mga bagong pulis na ito na wala pang baril ito kundi tawang mga naka-uniform dito na siyang tutulong at magbibigay na impormasyon o tatawagan man ang mga kababayan natin, mga nabibiktima sa lansangan na siyang magbibigay ng inisyatibong aksyon para naman madala ito sa pagsumbungan. Ako'y nagpapasalamat dito kay Sargento Corsino ako'y humihingi nga na apologize dahil sa siyempre komunikasyon ito at binibigyan naman tayo ng laya dahil napakalaking bagay human interest ang ating iulat para sa kapakanan na rin ng sumusubaybay ng ating programang Wow Aksyon Balita Kakampi na bilang ikaw ang ama ng programang ito. At ganoon din, pinasasalamatan ko si Colonel Ricardo Layo Jr. Ito yung station commander, ano? Lahat na niyan ay nagdaan na sa atin at ako'y napapagawin na rin mamaya. Siguro, pupunta ako, tatakbo naman ako doon sa lugar ng Dalpan. Okay. At nakalagay na ito, PCP Commander. Always inform PCP Commander. Yes. Wag naman masasaktan. Kaya kasi sinasabi ko, ako pagkomunika kay Kapitan Mahuli, okay naman siya, meron siya komunikasyon. Pero doon sa isang binanggit ko, wala talaga.
walang komunikasyon eh. Oo. Walang telepono. Wala ka magagamit na telepono. Oo. Yun ang nakikita ng problema. Sana lahat ng polis galot. At bihira ako nakakakita ng mga civilian employee ko na itinuturing. Kasi kung magkanisa, di ko naman nilalahat. Pag magdaramdam at pag sasali ng damdamin, may mga civilian employee ko na mataas pa ego sa polis na tunay. Oo. Ano na nangyayari, kapatid na Eddie Rosales. Yes. May hindi raw, may kasama ako. Ito, makakilala ka raw dito, si Danny Carindola. Oo, Danny. Kilala ka raw dito. Nandito nga, katabi ko. At they are willing, ha. Ito nga siya, marami sila. Sige, pabatiin mo si Danny Carindola. Oo, pabatiin mo yan. Ito, kapatid na Danny, sandali lang. Ito, sabi niya, kilala ko ang ama ng programa ko, Wawaksong Balita, kakapi. Ito siya, kapatid na Eddie Rosales. Okay, Danny. Salamat ka sa mga everyone. Sa mga Eddie Rosales, mabuhay ka. Napakalawak yung programa. Talaga naman kahit saan may napapakinggan ka. Kung Bisaya at Mindanao. Kaya may mga pagkakataon na magkakataon tayo sa susunod na araw. At mag-set kayo ng pagpupulong natin dyan sa WPD at si kasamang Ernie Buwan ng namamahala dyan, ano? At mag-set kayo ng araw, darating ako. Okay. Paling tayo kay Ernie Buwan. Okay, thank you. Hello, kapatid na Eddie. Yan ang isa sa kumikilala sa'yo. At kilala ka raw dyan. Oo, at alam mo, siyempre, mga kasama rin natin kasi yan eh. At ang pinaka-importante, yung pag... Sabi niya, kilala ko si Eddie Rosales. Oo, at yan si, at mga kasama rin naman natin yan. At mag-set ka nga ng isang araw, yung araw ng linggo, na pwede tayong mag-meeting at tawagan mo si Utol. Kapya. Oo, at yung tropa. Kaya maganda natin i-venue ang nasabing usapin na to. Wag na sa Manila Hotel, ha? Wag na sa Manila Hotel. Masyadong mahal sa Manila. Masyadong mahal. Doon na lang sa... Just in case, kapatid na Eddie Rosales, meron naman number sa akin to, ibigay ko. Yes. Anytime, full force tayo. Oo. May nangailangan. Much better na full force tayo. Itong mga tao natin. Yes. At naka-uniforme tayo. At dito na lang sa mumurahin, sa Intercon. Wag na sa mamahalin, Doon na lang sa mumurahin, ha? This time, gusto ko sanang makuha ito si Police Senior Inspector Robinson Marañon, Sige, kunin mo. Walang problema yun. Much better. Babalik ako mamaya. Sige. Kunin mo. At Tunay Kinawir, yan po ang mga itinalagang mga newcomer na mga polis na itinuturing kong polis na rin. At this time ay pangangalaga po para po naman sa mga kapakanan ng ating mga kababayan at nagbigay na naman ang daan ang ating programang Wow Aksyong Kakampi. yes. Yan ang Wow Aksyong Balita Kakampi. Isa po yan sa talagang sinusubaybayan ng mga maraming kasampahay natin at para malaman ng mga mamamayan na merong manangangalaga ng mga hanay ng Philippine National Police sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali. Yes. They are all welcome sa hanay ng Philippine National Police. Pagsamantala, kapatid na Eddie Rosales, yan na muna ang ating mga papalitan. Mamaya balik tayo ng konti at kakalugat pa tayo sa Luzon ng Manila. Okay. Yes, at napakahaba ng oras natin para hindi ka makabalik agad, ano? At kay request natin, ano? Oo. Puro kaibigan natin to. Katulad Yes. si Sareto Bernas. Okay. Banggitin mo lahat ang pangalan niya. Binabati natin to. Samantala, kapatid na Eddie Rosales, sana muna ang ating maiulat kaugnay sa mga newcomer na polis na binigyan ng malawak na orientasyon ni Police Senior Inspector Robinson Marañon. At dito nga, alam natin, pili muna sa kanilang isipan at ay tinuturing na rin natin silang mga taga sa panahon sa paglilingkod para po naman sa kapakanan ng mamamayan. Para po naman sa Wow Action Balita Kakampi, ito po naman ang lingkod. Ernie Buwan, reporting. Okay, maraming salamat Ernie Buwan, ano? Yan po yung ating investigative reporter sa WPD at kasama po niya si Danny Carindola, yung ating din mga katropa yan, ha? At mamaya po ay babalik po siya para doon sa pakipatay mo nga yung kasi may pumapasok na ingay dito pa sa natin, Oo, yung background music natin, medyo isarado mo ng sagada
para mas masarap kasi kung sagad na sagad yung walang papasok. Okay na. Ha? At hindi ko malaman kung may nagdi-disco doon sa nagre-report. Ha? Okay, at yan, bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, magpakilala po muna tayo ng ating himpilan. Go! Wag po kayong bibitaw ha. Muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos ng ilang paalala. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita. Ang oras po natin is 3:23, no? At ayan po, at mamaya-maya po ay makikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang tanggapan kagaya po ng Parañaque Police, no? At dito ay gusto po natin alamin po natin yung mga nangyayari sa ating mga kababayan diyan sa Parañaque. At habang hinahanap ko yung telepono ni Lloyd at para na sa ganun ay maiparating uli natin at aalamin natin
kung pwede nang ma-interview itong nasabing hepe ng Parañaque Police. Okay, at nasaan ba yun? Ha? At dito ay makikita natin, ano? Okay, tawagan mo uli si Lloyd, ano? Yung 8290866. Para na sa ganun, maiparating natin ano ba ang nangyari na. Ha? At gusto kong malaman. Hello ma'am, magandang hapon po. Oo, si Ed Rosales. Pwede kay Lloyd? Wala po siya, sir. Wala ba? Opo, nasa meeting po siya, sir. Nasa meeting siya ngayon. Opo. Okay. At pwede mo bang ibigay sa akin yung telephone number ng admin natin? Sa Mayor's 820. At sandali Okay. Chris, okay, go. 820-7783 po. Yan kay admin yan o kay po Mayor? yung Mayor's office po yan, sir. Kasi Okay. may trunk line sila Sige, po, sige. sir. Okay. Thank you, Okay, at yan po, no? Para na sa ganun, malaman po natin, tawagan mo nga yan para ma-interview natin yan. At ipaparating natin sa kanya yung mga nangyayari sa kanyang kapaligiran, no? At gusto rin natin na yung mga nangyayari dyan ay mabulgar. Mabulgar at ibulgar po natin. The Mayor, Parañaque City. Our office hours. Hello ma'am, magandang hapon po. Apo. Pwede po kayo Mayor? Si Ed Rosales po ito sa Wow Action Balita po. Sir, wala pa po sila. Tawag mo na po kay Sir Lloyd. Wala rin po si Lloyd Nasa meeting daw. Pwede po ba Regarding kay po saan, admin? sir? Ha? Regarding po saan? Tungkol po doon sa PCP 7, gusto ko lang iparating kay Mayor. Sana yung mga nangyayari doon. Opo, wala pa po kasi si Mayor namin, sir. Pwede ba kay admin? Kahit kay admin na lang po. Wait lang po, ha? Okay, salamat Okay, at ito, yes? Lumabas po si attorney pero babalik po yun. Okay, at pwede Kung ako bang... lang sa inyo, sir, tawag po kayo ulit. Okay, at salamat po Okay po. Okay, thank you. At yan po, ang tanggapan po ni admin, Mamaya-maya balikan po natin yung nasabing tanggapan ni admin para na sa ganon ay malaman po natin at ipaalam po natin sa kanya kung ano po ang nangyayari dyan sa may Parañaque. At ang nangyayari po kasi dito, paulit-ulit ko po sinasabi, mag-iingat po kayo dyan sa nasabing PCP 7. Dahil dyan, kapag nainguso po kayo na nasabing addict dyan, tiyak, dadamputin po kayo. At ang pinakamabigat, kapag naingunguso ka, kahit wala po silang search warrant o warrant of arrest, kukunin ka. Mga nakasibilyan to panay di barel. At subukan mo nga kontakin itong Comelec ng Parañaque para maisumbong natin kung paano nag-checkpoint itong mga tarantadong pulis ng Parañaque. Subukan mo nga at tawagan mo uli yung PIO at kunin mo yung telephone number ng Comelec nila, Comelec officer, para na sa ganun maipaalam natin kung bakit itong mga pulis dito sa Parañaque kapag nag-checkpoint, ay wala nang checkpoint. Basta ang kanilang ginagawa, basta kung sino ang itinuro, kakapkapan po nila. Kinakapkapan po nila yung tao.
Ang nagtuturo dito ay isang adik eh. Kaya palagay ko, pati pulis dito ay adik na rin. Adik ng kadadampot, adik ng kakukotong. No? Yan po yung nangyayari. Parang wala na po tayong karapatan na maglakad nang wala kayong alinlangan. Pero pagdating dito sa Presinto 7 o yung sa PCP 7, ang katahimikan po ng tao ay mag-aalinlangan ka sapagkat dito nga may mga nagtuturo na hindi naman po tama kung sino ang itinuturo niya. No, yung COMELEC officer sa Parañaque. Oo. Para nang sa ganon ay magbabase ng order sa mga nasabing pulis. Kung kailan ba yung nasabing ano ba ang karapatan ng isang tao o yung civilian, bakit kailangan kapkapan? Alinsunod doon sa ordinansa o yung order ng COMELEC na hindi pwedeng kapkapan ng isang civilian. Lalo kung nagche-checkpoint. Anong nangyayari rito kapag yung sinasabi po natin, kapag yung gusto na lamang po natin na masolusyonan, wala Ha? Anong mangyayari? Anong mangyayari po doon? Kung halimbawa yung mga tao, lahat ng dumaan doon, bata't matanda, itinuturo. Ay di wala na. Bakit nangyayari po ito? Ha? COMELEC officer. Parañaque, ha? Parañaque. Para na sa ganun ay malaman natin, ano? Kasi ang nangyayari rito, yung nagtuturo at paano ba natin, kaya gusto nating malaman, ano, yun sa COMELEC officer, kung paano sila nakapapatupad ng tamang proseso ng batas, ano? Sapagkat dito ay makikita nyo po na ang ating hangad lamang ay maitama. Ha? Maitama po natin yung mga pagkakamali ng ating mga kaibigan. Ha? Wala naman pong perfectong tao Kaya lang, ang sinasabi po natin, kailangan nga lang maipakita natin sinong naisulat ko na yung COMELEC officer na yun sa Parañaque, kaya lang ang ano natin, ano, at gusto natin na ang mangyayari kapag yung mga gusto nating maiparating sa ating mga kababayan na inaapi, no? Hello? Okay, at yan, ano? Kasi ang nangyayari sa atin, kapag yung mga ganyan po, no? Na mga walang kwentang mga opisyal ng ating pamahalaan, hindi po dapat manatili yan. Ha? Hindi po dapat manatili sapagkat dito ay makikita nyo po ha? Makikita nyo po kung papaano natin gustong maiparating at nasa ganon ay matahimik yung mga tiga Parañaque, no? Ang nangyayari po kasi diyan sa PCP 7 na yan, na ngayon ay PCP 5 na yata yan. Sa pangunguna po
ni Kapitan. At dyan makikita nyo po na talagang yung ating gustong maiparating sa kanila, wala kagaya niyan. Wala. At sige, at balikan mo uli yung subukan nga natin na itong si admin, balikan mo, baka bumalik na yon si admin, para na sa ganon maiparating natin sa kanya kung ano ang nangyayari diyan sa nasabing lugar diyan sa may Parañaque. Thank you for calling the office. Yan ang tapos mamaya ay gusto natin, okay, at okay, at habang inaantabayanan po natin yung pagsagot ng tanggapan ni admin, at All operators are busy at the moment. You may press 0 to wait for an available operator. okay. Okay, at yan at para na sa ganon ay maiparating natin kay admin yung nasabing mga nangyayari sa PCP7, At ilan sa mga nakapagparating sa atin ng reklamo ay itong mga naargabyado at hinuli ng nasabing mga pulis. Kuno. Ay ang pinakamabigat dito, kapag yung mga pulis na sinasabi ay nabibisto, hindi po naman siyempre aamin yan. Katakot-takot na pong problema sa Parañaque. Pagkaupo pa lamang po ni Colonel Felix, katakot-takot na po ang nangyayari. Yan po yung natin. At ang gusto po natin ay yung mga pangyayari na yan, hindi po tayo titigil. At gusto natin, mismong maiparating po natin dito kay Colonel Felix o kay Mayor o sa kanyang administrador ng Parañaque. Kahit na nga po itong tiga Comelec, tinatawagan po natin ng pansin dahil wala pong sumasagot dyan sa Comelec ng Parañaque. Diba? At bakit kaya ganon? Yung Comelec officer ay dapat, hello ma, magandang hapon po. Yes po. Opo, nandyan na po ba si Mayor o kaya si admin? Si admin po sir, hindi pa po bumabalik. May pinuntahan lang po sa ibang department, pero babalik po yun. Okay. Pwede po Opo. bang pakiiwanan naman po ng note para na sa ganon ay ma-interview ko lang po siya? Sige po, saan po sila? Si Ed Rosales po ito sa Wow Aksyong Balita sa Kakampi. Yes. Ed Rosales po, Sa Wow. Aksyong Balita. Regarding kung saan to sir? Tungkol dito sa reklamo po dyan sa PCP7. Complaint. PCP7. PCP7. Opo, ng Parañaque. Ano po yung concern dito? Ano yung ano dito? Ang complaint po rito, hinuhuli po nila tapos ibinabangkito. Ano pa? Hinuhuli po yung mga tao, Tapos po, itinuturo po nung adik, pero wala naman po silang ebidensya. okay. Pagkatapos, pinakakawalan po nila, kinukuha po yung mga gamit. So ilan po yun sir? Nung nakaraan, ito, nakalagay dito, tres. Nung atres lang po ito. Hinuhuli po, tapos Ay wala tinuturo nitong nasabing
dating barangay tanod ng San Dionisio. Aha. Etong si Jung Cortez ang nagtuturo doon sa mga tao biglang kakatin na nakasibilyan. Okay po. Tapos kinukuha po yung gamit. Yes, at pinakakawalan na. Wala naman po nakukuha eh. Yung isa nga pong biktima ay watchman doon sa motor pool. Ano daw po? Bakit daw po hinuhuli? Eh, pinagbibintangan nila na nagpapatsiyasyon. Wala naman po sila nakukuha. Okay. Sige po, sabihin ko na lang po. Tapos tawag na lang po kayo ulit. Eh, kasi itinawag ko na po ito doon sa tanggapan ni Lloyd. Aywan ko kung ano na po ang nangyari rito. Okay po. Ano po contact number niyo po? Ang number ko? Apo. 480-5812. 581. Oo, Sige po, si Ed i-confirm Rosales na lang po ito sa Wow Action Balita, no, sa Kakampi. Okay, sige po. Oo, at para nang sa ganun, ay matigil na po itong katarantaduhan ng mga pulis dyan. Pang-ilan na po itong reklamo rito sa aking tanggapan eh. Okay, sige po. Nung sabihin una, ko hinuli yung yung kasintahan ng babae. Pagkatapos kinuha yung gamit. Pangalawa na naman, ito na naman. po. Sige po, sabihin ko po. Oo, para pakisabi na lang kay admin, tanggalin lahat yung commander at mga pulis dyan. Ipadala doon sa Tawi-Tawi. Sige po. Tawag na lang po kayo ulit para makausap niyo po si attorney. Oo, ano na lang po Okay po. Okay, salamat po At ang pinakamabigat dito, yung ginagawa po ng mga kapulisan